Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, share ko lang yung katamaran ko and yung nangyari sa akin ngayong araw. So, nagsabi sa akin yung amo ko kagabi na walang pasok yung bata. So automatic, kapag walang pasok yung bata, alas 6:30 dapat ako magigising. Pero dahil isang taon na ako, mag-iisang taon na ako, yung 6:30, hindi na yan 6:30, 6:45 na yan. So gumising ako ng 6:45 pero nag-aaway pa kami ng sarili ko. So 6:59 ako bumaba. And then pagbaba ko, dumiretso muna ako doon sa kusina. Nag-init ako ng tubig and then tsaka ako pumunta ng CR para mag-toothbrush. Inantay lang pala ako ng amo ko na matapos mag-toothbrush, na makatapos lang, makabukas lang ng pinto, and then nilagay ko yung towel ko dito sa loob ng kwarto. Pumunta ako sa kusina, bumukas yung pinto nila, and pagbukas ng pinto nila, lumabas yung lalaki. So nashock ako kasi kakainit ko pa lang ng tubig. So wala pa talaga, wala. Bago pa lang, fresh pa lang ako. So nashock ako, sabi ko, "Hi, good morning sir." Sabi niya ganun, "Jen, can you help us? Emma is poop in the room." Sabi niya, "in the bed." Sabi ko, nag-alangan ako kasi alam ko magagalit yung amo kong babae kapag ano yan tulog, ayaw niya na iniistorbo, and hindi ako pumapasok kapag nandun yan sila natutulog. So sabi ko, "Is mom sleeping?" Sabi niya, "She's awake." Tapos ayun, punta ako doon. Pagpunta ko, ay punyemas, nagkalat guys, malala. Ang kalat, Diyos ko. Yung tae ng bata, umabot na sa tiyan niya. Naka-diaper yan siya. Umabot na sa tiyan niya. Kalat. Tapos yung hanggang ihita niya yung tae. And then yung kumot, yung bedsheet, dalawang, kasi may kama siyang sarili niya and may kama din yung amo ko. Yung kama niya, nilagyan niya ng tae, maraming tae. And then yung kama din ng amo ko, nilagyan din ng niyan din ng tae. So, oh my God. Yung amo ko, hindi rin alam kung anong gagawin. So, parang inaantok pa siya, pero gusto niya pang matulog. Pero yung amoy kasi ng tae is umaalingasaw na talaga kasi nga grabe talaga, awas-awas yung short ng bata, punong-puno ng tae, and then yung diaper punong-puno. Kahapon pa yan siya masakit yung tiyan niya, hindi ko alam, yung kinain niya lang naman chicken, tapos steam egg, gulay, yun lang naman. Ang problema is kumain siya ng jelly ace. Yun kasi yung kaya hindi rin pinapakain ng amo ko. Baka alam din ng amo ko na yun yung dahilan. Feeling ko yun yung dahilan yung jelly ace. Kasi parati naman yan siya kumakain ng ulam na niluluto ko. Hindi naman yan siya nagkakaganyan. Yun lang talaga, yung kumain siya ng jelly ace and may natira pa nga dyan na isa. Hindi na pinakain ng amo ko. So, pagtingin ko, ang kalat-kalat. Tapos hindi ko alam kung anong gagawin. Sabi ko, kukuha ba ako ng plastic? Sabi ko sa amo kong babae. Tapos yung amo ko lalaki nakatingin, hindi niya alam yung gagawin kasi wala naman niyang alam yung amo kong lalaki. Sabi ko, kukuha ba akong plastic? Sabi niya, saglit. Kumuha siya nung parang sapin, yung parang basta itatapon na lang pagkatapos. So, kumuha siya nun. Tapos nilagay namin yung bata doon. Nilagay namin doon sa loob ng parang mat na nandun siya sa loob. Tapos nilinisan ko. Ay, grabe talaga ang kalat. So, tapos nanghinayang pa yung amo ko. Kaso hindi niya talaga kaya. Tinapo namin yung short niya na puno ng tae. Tapos yung diaper niya. Tapos nilinisan ko yung tiyan niya. Kasi ang dami naming nasayang na wipes. Kasi talagang pinunasan talaga namin siyang maigi. And then, ayun, nagising siya. Kawawa nga tulog na, antok-antok pa siya. Alas 7 pa kasi ng umaga. Tapos, ayun, nagising siya. Punong-puno siya ng tae. Tapos, yung amo kong lalaki nag-asikaso na lang. Alam mo, ang aga ng amo kong lalaki umalis. Alas 7:15 pa lang umalis na siya. So nilinis ko na ngayon yung bata, tapos nalinisan. So binalot ko ng plastic and then tinapon ko. Naghugas ako ng kamay and then naawa ako sa lalaki kasi kailangan ko pa siyang bigyan ng prutas sana, pero dahil sa nangyari hindi ko na siya nabigyan ng prutas. Sabi ko sa amo kong babae, saglit lang, hiwaan ko lang ng prutas yung amo kong lalaki. Sabi niya, wag mo nang hiwaan. Sinabihan niya yung lalaki na wag ka na magdala muna ng prutas kasi maglilinis siya dito sa kwarto, palitan yung bedsheet. Sabi ng lalaki, okay, wag na akong bigyan. So naawa ako sa kanya, nilagyan ko pa din siya ng gatas, ininitan ko pa din siya ng gatas, tapos nilagay ko dun sa mesa. And then, tumakbo agad ako sa kwarto nila. And then, nagpalit ako ng bedsheet, ng kumot. Tapos, sinampay ko yung kumot nila. Nilinisan ko yung bedsheet, tsaka yung
yung kama kasi nga may mga tae pa. So kinuskus ko pa talaga yun ng nilinis ko pa talaga. Buti nga ngayon wala nang amoy yung kwarto nila, hindi na amoy tae. So ayun yung nangyari sa akin ngayong araw, and tinitignan ako ng amo ko, iniisip niya siguro sisimangot ako or ganun. Alam niyo guys, alam niyo yung natutuwa sa akin yung mga tao, especially yung mga nakakilala sa akin, kasi I have a positive attitude, pero hindi ko alam, pero feeling ko positive attitude naman ako, pero hindi yun nakikita ng iba. Yung iba, ang nang tingin nila sa akin, so hindi ko lang alam kung bakit. Bahala kayo dyan. So positive naman ako always. Tinignan ako ng amo ko, tapos ngumiti lang ako sa kanya, tumawa ako. Tapos ayun, parang na yung environment namin, natapos namin yung nangyari, napalitan na. Sabi ko sa kanya, okay lang humiga. Sabi ko sa amo ko, ako na nagdesisyon, okay lang na gusot-gusot yan, yung ganyan-ganyan. Hindi ko na ayos ng paglagay yung bedsheet sa kama. Sabi ko, mamaya ko na ayusin yan. Kasi naawa pa ako, gusto pa nila matulog. Tapos sabi niya, sinarado niya na sana kasi gusto niya matulog, kasi yung bata umiiyak kasi masakit yung tiyan. Tapos ayun, pinainom namin ng gamot dito. Ngayon, hindi niya mainom-inom yung gamot, sumusuka. Yung mesa na naman, alam mo yung ang dami niyang sinusuka, yung may mapait, yung may acid na suka. So kailangan talaga presence of mind. So meron kaming balde na maliit, nilagyan ko yun ng plastic na kada suka ng bata, doon lang niya isusuka yung para hindi na magkalat sa mesa, hindi na magkalat sa sahig. Kasi ilang beses na nangyari yan. Buti nga kamo kung nabablock out yung utak ko, yung amo ko babae, gumagana yung utak niya. So dalawa kami minsan nagpapalitan kung sino sa amin yung may utak, dalawa kung ano yung discarding gagawin para malinis namin and mapadali namin yung mga gawain. Katulad kanina, sabi niya, ayun nga, lagyan namin. Sabi ko plastic, sabi niya hindi, yung isa. Tapos yung balde na plastic, ako nakaisip. Sabi niya, buti na lang kamo, may utak ka din. Sabi niya, you're brilliant. Yeah, I'm so lucky you're brilliant, Jen. What if you're not? And then all of the decision would come from me. And then it was so hard sometimes because if you are in a panic mode, you cannot do anything right. Sabi niya ganun. Sabi ko, minsan din nabobobo din ako sabi ko ganun sa kanya. Tapos tumawa lang siya. Ayun, tapos pinakain namin yung bata. Konti lang yung kinain, naubos talaga yung kinain niya ngayong araw. And then ayun, na siya, pumasok sila sa kwarto, mga 9:00, nagpasalamat siya sa akin. Sabi niya, thank you. Sinarado nila yung pinto, natulog sila. Kasi nga, antok-antok pa sila. Ngayong gabi, maaga silang natulog. 9:00, tulog na sila. And then, ako 9:30 tapos na, kaso nagsi-cellphone pa ako. Kaya anong oras na hindi pa ako natapos. 10:00 na ako naligo. Ayan, so ganun pa din yung routine ko. And then natutuwa ako, shout out kay nakalimutan ko na naman yung subscriber ko na nanood ng ng video ko, and ayun, nasabi ko doon kung ano yung agency ko, and pumunta siya ngayon sa agency namin sa Light in Hope, and then nag-apply siya doon, and then tinanong ata siya kung saan niya nakita or paano niya nalaman yung Light in Hope, and sinabi niya na sa akin nga sa YouTuber. And then sabi din, kilala na pala ako ng mga ng agency sa Pinas. Sabi nila, ay meron kaming applicant na ang galing-galing mag-YouTube, sabi gano'n, na nag-YouTube daw dito sa Hong Kong. So, and kasi marami na din akong mga subscriber na napapunta doon para mag-apply, marami na. And siguro nasasabi din nila, and meron nga minsan may napapunta ako doon and nag-apply, and sabi ko kasi sa subscriber ko na yun, sabihin mo doon kay Sir Alvin na kamusta ka mo, and then doon siguro nila. And then nung bago ako umalis, nagsabi yung si Ma'am Daisy na Jen, sabi niya ganun, kung pwede daw na i-recommend yung or i-share yung mga post nila or yung page nila para daw maraming mag-apply na mga na mga gustong maging katulong dito sa Hong Kong. And then sabi ko sa kanya, nagba-vlog ako ma'am. Sabi ko, pero nung time na yun, yung subscriber ko is 3,000 pa lang ata. Sabi ko, nagba-vlog ako ma'am, binlog ko tong nyo, agency nyo. Sabi ko, ganun. Sabi niya, ay talaga. Sabi niya, thank you. Sabi ko, tignan na lang natin. And yung video ko na yun is marami na. Syempre, ang dami ko ng video na na-upload. 1 year na ako dito. So, 1 year na din akong nag-upload ng everyday na video. So, ang dami na, 'di ba? So, kaya marami na rin akong napapunta doon, and swerte nung
tao na pinagtrainingan ko ng TESDA. Kasi siguro mga nasa 30 na rin katao yung natulungan ko na mag-training sa kanya, and every pa-training niya doon and every punta niya sa training center, basta magdala lang siya ng tao doon, is meron siyang komisyon na nakukuha. Hindi ko lang alam kung magkano. Natutuwa siya siguro, pero hindi niya lang ako ma-thank you kasi hindi, nakalimutan niya na siguro yung Facebook. Ayoko rin siyang istorbohin na, ay, nagpadala ako dyan ng tao na magti-training ng ganyan, dan test na sa'yo, binigay ko yung ano. Hindi na, basta as long as, kung ginawa niya ako ng mabuti dati, binabalik ko lang kung ano yun, paunti-unti siyang ganun. So, nakakatulong din ako sa kanya kasi ano yun siya yung gay ba, pero mabait, ayan, and ina-update niya ako always. Pero yung tinitringan namin sa TESDA, doon lang talaga malala yung ugali. Nakasigaw yung nagtitraining doon. So, yung mga magtitraining ng TESDA, alamin nyo na, or handa nyo na yung sarili nyo kasi pagdating doon, sobra pa sila sa amo dito sa Hong Kong kung makaasta. Palinisin kayo dyan kung ano pagawin sa inyo, pahilutin pa yung iba doon, pinapahilot pa ng likod nung nagtitraining po niya, mas talaga. So, ayun lang, and thank you sa Light and Hope for this opportunity, and thank you kasi proud kayo sa akin. Kapag may mga, siguro pag may mga applicant sila, sinasabi nila na meron na kaming applicant na YouTuber dito sa Hong Kong, kasi daw, sabi ng subscriber ko, and then nanonood siya dito, viewers ko, and also member ko din siya sa YouTube ko. Sabi niya sa akin, sikat daw ako doon sa agency. Siguro parati akong ang bait nila sa akin simula nag-apply ako. And nung time na yon si Sir Alvin sabi sa akin, wag na daw ako umalis. Ay, sabi muna ni Ma'am Daisy, kasi nga yung forma ko is hindi talaga pang katulong. Ang linis-linis ko tignan, nag-apply ako, puting pantalon yung suot ko. Puting-puti as in. And then, alam mo yun, and maputi ako kasi syempre sa mall ako nagtatrabaho. Kung maputi ako dito, nung nasa Pinas ako, mas maputi pa ako, and wala makinis yung mukha ko kasi syempre hindi na anuhan, and then blondie yung buhok ko kasi nga pasaway pa. So, ang ano talaga, hindi mo maano, millennial talaga, char. So, sabi nga nila, pinaparinggan ako ni Ma'am Daisy nung time na yun, nakaupo ako doon, and personal interview nung time na yun sa agency ko na to na natanggap ako. Sabi niya, oh, yung iba dyan, yung mga first timer dyan, tapos nakatingin siya sa akin, yung mga first timer dyan, mga gusto nyo mag-back out na kayo ngayon kasi hindi maganda or hindi ganun kadali yung trabaho sa Hong Kong. Baka akala nyo maganda, ganyan. Alam mo yung pinaparinig niya sa akin, baka akala nyo maglalaro kayo dun or mamasya lang kayo. Mahirap, sabi niya ganun, magkukuskus kayo. Tapos pinaparinig niya sa akin, yung alam mo yung pinapano niya talaga, ako yung pinapatamaan. Tapos sa isip-isip ko, papatunayan ko talaga na hindi ganyan. Ganun yung sa utak ko, sa papatunayan ko talaga. Tapos ayun, nung ako na kinausap niya ako doon, nung dinala niya ako doon sa room na nagantay kami sa labas, so kinausap niya ako, sabi niya ganun, ikaw Jen, sabi niya, ikaw Genevieve, gusto ka na ni Sir Alvin, kukunin ka daw niya na staff doon sa office, sa Light and Hope na office. Sabi ko, wag na ma'am, sabi ko, gusto ko talaga mag-abroad, sabi ko ganun. Sabi niya, ikaw bahala, pwede ka pa namang magdesisyon, sabi niya, kung gusto mo dito, sabi niya ganun. Sabi ko, mag-abroad talaga ako. Tapos ayun, tamawa lang ako. So, parang natuwa naman sila kasi nga iniisip nila siguro magbe-break contract ako, magte-terminate ako ng contract kasi nga iniisip nila hindi ko makaya yung trabaho dito. Yun, underestimate talaga ako. Pero kaya nag-stand out ako or kilala ako doon sa agency kasi nga kakaiba ako. Alam mo yung hindi ko maintindihan pero iba yung aura ko. Alam mo yung basta iba talaga. Kasi nga sa mall and parang hindi laking Maynila, and then yung iba kasi na nag-a-apply na katulong, talaga yung nagtatrabaho sa dito na ex-abroad, and then yung iba is galing probinsya. So ako alam mo yung tahimik lang ako pero yung may ilalabas, and then yun, parang mabait sila sa akin, mabait naman talaga sila, and ang bilis ko kasi makapick up pag inutusan ako or gawin, nagagawa ko kagad, and natutuwa sila pag may binibigay sila ng mga requirements sa akin. Yung tahimik lang ako pero lahat yan ginagalaw ko, and alam din nila na nagtatrabaho ako nung time na yun. So ayun lang guys, nachika ko lang, and sana lahat ng mga nag-a-apply dito is pala rin, and sana mababait yung amo. Thank you for watching, and I love you all. Bye.